Kabanata 1601 hanggang 1605, bagamat sinabi ito ni Nick para dito, ayaw pa ring maniwala ni Elliot na patay na si Hayes. Hanggat hindi pa lubusang nabubura ang konsensya ng isang tao, paano niya matitiis na atakihin ang isang bagong silang na bata, isa pa, halos alam ng lahat na anak niya si Hayes. How dare the murderer, dapat niyang malaman ang utak sa likod ng trahedyang ito. Sa hapon, pinaalis ang bangkay ni Rebecca, nagpadala si Nick ng isang tao upang linisin at disimpektahin ang pamilya Joban pataas at pababa. Dahil nagpa siya si Elliot na dito tumira ngayong gabi. Kinagabihan, dumating ang pangalawa at pang-apat na kapatid, umupo ang pang-apat na kapatid sa sala at pinag-usapan ito, hindi ba tayo naghihinala na ang agila ang may gawa nito? Noong hapon, tinawagan ako ng agila ng isang video at sinabing hindi niya ito ginawa, binuksan ng pang-apat ang telepono at inilabas ang isang larawan, sinabi ng agila, kaaway ni Kyrie, nabagsak ang puhunan niya nitong nakaraang 2 taon, kung tutuusin, mukhang mabait siya, pero marami talaga siyang utang, wala raw siyang ganoong kalaking pera para kumuha ng international killer, ito ang mapa ng kanyang asset na ipinadala sa akin ng Eagle. Ang pangalawang kapatid na lalaki at si Nick ay tumingin sa larawan, at sa wakas ay ipinadala kay Elliot. Sinulya pa ni Elliot ang larawan, at pagkatapos ay nagtanong, bukod sa Eagle, sino pa ang may kaaway ni Kyrie? Ian Roville, huwag tingnan ang katotohanan na si Kyrie ay tila nakikiayon sa mga makapangyarihan at makapangyarihan sa Ian Roville, sa katunayan, lihim na nakikita ng maraming tao na hindi siya masaya, ngunit gusto nilang kumita ng pera kasama siya, kaya tinitiis nila siya, pero patay na si Kyrie, bakit gusto nilang patayin si Rebecca? Sa tingin ba nila kung patay na si Rebecca, maaaring hatiin sa kanila ang ari-arian ng pamilya Joban? Tanong ni Elliot. Nagkatinginan ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat na hindi alam ang isasagot. Dahil wala silang clue, hindi nila mahulaan kung sino ang pumatay kay Rebecca. Siya nga pala, si Elliot, isang driver ng pamilya Joban, ay nawala, naalala ito ni Nick, kaya aniya, hindi ko alam kung sino ang nasa pamilyang Joban, ito ay ang pamilya ng driver kaninang madaling araw, nakita daw nila na naaksidente ang pamilya Joban sa balita at hindi nila makontak ang driver, so specialist silang pumunta rito. Yung driver, maingat na tanong ni Elliot, ipakita sa akin ang impormasyon ng driver. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng diretso, ang driver na ito ay nagtrabaho sa pamilya Joban sa loob ng 2 taon, at dinala ng chef na nagtrabaho sa pamilya Joban. Sila ay mula sa parehong nayon, napatay ang chef, pero hindi nakita ang bangkay ng driver, baka nakatakas. Bata pa kasi siya, 29 years old pa lang, siya ay sapat na malakas, naisip ni Elliot ang isang posibilidad halos kaagad, posible bang makatakas siya kasama si Hayes, umiling si Nick, posible, pero hindi ako sigurado, ang pagmamatsyag sa loob at labas ng bahay ay nawasak, at wala nang makikitang mga pahiwatig, tapos pumunta ka sa driver, hanapin mo na lang yung driver, sabi ni Elliot, sige, gabi na ngayon, magpapadala ako ng maghanap sa kanya bukas, Elliot, kumain na tayo, hanggat nabubuhay pa si Hayes at nasa Ian Roville, tiyak na malalaman natin ang kanyang kinaroroonan, inalo siya ni Nick. The second brother echoed, magpapadala rin kami ng pang-apat na kapatid na tutulong sa iyo sa paghahanap kay Hayes. Akala ko wala kang nararamdaman para sa batang ito, pero hindi ko ini-expect na seseryosohin mo siya. Kung ganoon, kapag ipinanganak siya, bakit hindi mo siya kunin, kung siya ay nasa Ariadne, walang maglalakas. Loob na hawakan siya, ang iyong impluensya sa Ian Roville ay tiyak na hindi kasing lakas ng sa Ariadne. Ipinaliwanag ni Elliot ang dahilan, hindi ko inaasahan na mamamatay si Rebecca, akala ko aalagaan niyang mabuti. Si Hayes, alam niyo naman ang sitwasyon ko, pagdating ko dito sa pagkakataong ito, galit ang asawa ko. Naawa ang tatlo kay Elliot, masyadong ignorante si Avery, patay na si Rebecca, at nananatili pa rin siya sa iyo, masyadong maliit ang isip niya. Nagreklamo ang ikaapat na kapatid, Elliot, kapag nahanap mo si Hayes, natatakot ako na baka hindi mo mabuhat sa tabi mo si Hayes, di ba? Siguradong hindi matitiis ni Avery ang batang ito, sagot ng pangalawang kapatid. Bakit hindi mo itataas sa akin si Hayes, basta kinikilala ako ni Hayes bilang ninong, matuwid na sabi ni Nick. Elliot, kung mahahanap ko si Hayes, kung buhay pa siya, talagang ibabalik ko siya sa Ariadne, kahit na ayaw ni Avery kay Hayes, kailangan kong panatilihing kontrolado ko si Hayes, ito ang nararapat na proteksyon at responsibilidad ni Elliot bilang ama sa kanyang mga anak. Ariadne, lumipas ang masakit na gabi, at kinaumagahan, nagising si Avery at binuksan ang kanyang mga mata.
Ang gulo ng isip niya, hindi niya maalala ang nangyari saglit, ang alam niya lang ay masakit. Hanggang sa nakita niya ang lahat sa ward ay natigilan siya. Nakita niya ang lahat sa ward, malinaw, inunat niya ang kamay niya at kinamayan ito sa harap ng mga mata niya, totoo nga, nakikita niya talaga. Agad niyang itinaas ang kubrekama at nagmamadaling bumangon sa kama. Sa tabi niya, agad na nagising si Mike matapos marinig ang paggalaw, nagising siya kaninang alas 6 ng umaga, pagkagising ay naglaro muna siya saglit sa kanyang mobile phone at pasimpleng nakatulog sa mesa sa tabi ng hospital bed nito. Kaya pagkagalaw ni Avery, nagising si Mike. Avery, bakit ka bumangon sa kama? Nang makita siyang bumangon sa kama, agad na inabot ni Mike para alalayan siya. Mike, nakikita ko ang mga bagay ngayon, nakakakita ako na mula ang pisngi ni Avery sa tuwa, akala ko bulag. Na talaga ako, malaki, ngunit bigla mong hindi nakita ang kahapon, nangangahulugan ito na ang iyong kondisyon ay medyo malubha. Pagkatapos mong makatulog kagabi, tinanong ko si Wesley, sabi ni Wesley, napakakomplikado ng sakit mo at baka mag-abroad ka para magpagamot. Hinawakan ni Mike ang kanyang mga balikat at pinaupo, maaari kitang samahan sa ibang bansa anumang oras. Mukhang komplikado si Avery, hindi niya inaasahan na minsan ay makakakita ang kanyang mga mata at minsan hindi, bagamat nakikita na niya ang mga bagay-bagay ngayon, hindi dapat maantala ang kanyang karamdaman. Hindi siya maaaring maging tulad ng nakaraan, sa pagkakataong ito kailangan niyang unahin ang sarili. Kailangan kong hintayin ang pagbabalik ni Elliot. Pagbalik niya, gusto ko muna siyang hiwalayan, sinabi ni Avery sa kanyang plano. Sabi niya babalik siya pagkalipas ng 1 linggo. Oh, nakausap mo ba siya sa phone about divorce? Ano ang naging reaksyon niya? Sinuportahan ni Mike ang kanyang diborsyo. Si Rebecca at Hayes ay palaging hindi komportable sa kanya. Sa mga kondisyon ni Avery, bakit kailangang magdusa si Elliot ng mga ganitong hinaing? Hindi, sabihin mo kay Elliot pagbalik niya, hindi na masyadong nag-isip si Avery kung gagawin ba ito o hindi, dahil mayroon na siyang tiyak na sagot sa kanyang puso. Paano kung hindi kanya hiwalayan? Tanong ni Mike. As long as I insist na hiwalayan ko siya, kailangan niyang umalis kung ayaw niya. Kilalang kilala ni Avery si Elliot. Bagaman nangingibabaw si Elliot, mayroon siyang malakas na pagpapahalaga sa sarili. Basta magsalita ito ng masama tungkol sa kanya, tiyak na hihiwalayan siya nito. Mike, bakit sa tingin mo ayaw niya akong hiwalayan? I called him yesterday, and he doesn't care about me anymore. Believe it or not, pagbalik niya, humihingi ako ng divorce sa kanya, siguradong may pakialam siya, hindi naman sa gusto ko siyang hiwalayan. Ang mahalaga ay ang custody ng 3 anak at ang management ng kumpanya ko. Natakot si Mike. Para saan? Ganito ba kayong nagkakagulo? Sabi niya, if I propose divorce, ayoko ng custody ng mga bata, aayusin niya ang lahat sa akin. Naghanda na si Avery para sa pinakamasama, nagkibit balikat si Mike, pwede ang kumpanya pero hindi pwede ang bata. Sa tingin ko, malamang na hindi. Mapaghihiwalay kayong dalawa sa kasal na ito, hindi sumagot si Avery. Ayaw niyang mawalay sa kanyang mga anak, ayaw niyang mawala ng kahit sino sa 3 niyang anak, ngunit hindi niya maipagpatuloy ang pamumuhay kasama si Elliot. Sa partikular, ang kanyang mga mata ay susunod na gamutin at walang paraan upang alagaan ang bata sa ngayon, kaya hindi niya kayang ipaglaban ang kustodiya ng bata ngayon. Nang makitang hindi siya nagsasalita, tumayo si Mike, bibili ako ng almusal, manatili ka sa ward at hindi gumagalaw, tatawagin ko ang nurse para makita ka. Nang matapos magsalita si Mike ay lumabas na siya. Maya-maya, dumating ang nurse para tingnan ang kalagayan niya. Miss Tate, ang iyong attending doctor ay hindi papasok sa trabaho hanggang alas 8, pagdating niya sa trabaho. Papasukin ko siya kaagad, sabi ng nurse. Avery, sige. Ang nurse, mas mabuting manatili ka sa kama ng ospital dahil baka hindi ka pa rin makakita ng biglaan. Well, itinaas ni Avery ang ulo ng hospital bed at maluwag na sumandal sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, bumalik si Mike na may dalang almusal. Mike, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa sakit ko, ayokong mag-alala sa iba, sumimsim si Avery. Sa milk cup at sinabi ito, kailangan mong sabihin kay Wesley, walang pakialam si Elliot sa'yo, hindi ko na kailangang sabihin kay Chad ang tungkol sa sakit. Kung sasamahan mo akong pumunta sa ibang bansa para magpagamot, ano ang gagawin ni Chad? Sobrang sama ng loob ni Mike. Matapos makipaghiwalay kay Elliot, malamang na siya at ako ay magkaaway. You don't need to worry about me, I can feel at is basta okay ka lang. Napaisip si Mike kagabi.
Hindi napigilan ni Avery na magtanong, natatakot ka ba na maulit ang iyong kalagayan sa hinaharap? Maiintindihan mo yan, kung wala kang magandang oras, hindi ako komportable. Kumuha ng almusal si Mike at gustong magpakain, at sinabing, kumain ka na, alam ng demonyo na babalik si Elliot kung hindi siya babalik sa isang linggo. Mauna na kami. Sige, sa pintuan, agad na napahiya ang nurse nang makitang pinapakain ni Mike si Avery. Miss Tate, nandito si Dr. Ho. Agad na inilapag ni Avery ang baso ng gatas. Pagkapasok ni Dr. Ho ay lumabas ang nurse, may sakit si Avery at na-hospital dito, bakit hindi dumating ang asawa niya? Nakipag-chat ang nurse sa kanyang mga kasamahan. Hindi ko alam, how dare we inquire about the private affairs of people like them. Kagabi, nakita ko si Avery na nakayakap sa lalaking nag-aalaga sa kanya, sobrang close nila. Ngayon ko lang nakita ang lalaking iyon, pakainin si Avery ng almusal, nakikita na ni Avery ngayon, at nagpakain pa siya sa isang lalaki ng almusal, siguradong hindi madali ang relasyon nilang dalawa. Tinatayang nasa krisis ang relasyon ni na Avery at Elliot, dapat si Avery ang nanloko sa kanya, itong lalaking junior. Na ito, paano natitiis ni Elliot na yakapin siya ni Avery? Mukhang malapit na silang mag-announce ng divorce nilang dalawa. Sa tingin ko may masamang mata si Avery, hinabol siya ni Wesley kanina, pero hindi siya pumayag, napakagaling. Ni Wesley, tama yan, si Wesley ang aking lalaking Diyos, ngunit sa kasamaang palad ang lalaking Diyos ay tila malinis ang puso at walang ganitong makamundong pagnanasa, kung hindi, hindi siya mag-aasawa ng tanga. SHH, malakas, pag narinig ni Wesley na sinabi mo yan sa asawa niya, siguradong magagalit siya, ang kanyang asawa ay gumaling na halos tulad ng isang normal na tao ngayon, at maaari siyang mabuntis. Baka manganak siya ng konting tanga, ang tanga ni Wesley, ilang babaeng doktor at nurse ang tinutugis siya ng ating mga ospital, dapat na-stimulate si Wesley dahil hindi niya magawang ituloy si Avery, hindi niya kinaya si Elliot, kaya pinakasalan niya ang kapatid ni Elliot, sinabi mo yan, bigla kong naramdaman na may katuturan. Story River Villa, sa gabi, nagmaneho si Chad at nagbigay ng mga regalo sa tatlong bata. Tito Chad, bakit hindi sumama si Tio Mike? Napahawak si Leila sa ulo niya at tumingin sa likod niya, parang ang tagal ko na siyang hindi nakikita, napakamot ng ulo si Chad, wala ba dito si Mike? Sumagot si Hayden, hindi ba siya kasama mo? Natarante si Chad, 2 araw nang hindi umuuwi si Mike, pumunta daw siya dito para manatili ng ilang araw, at hindi na niya ako susundan pagkatapos noon, si Leila ay pumutok ang kanyang pisngi at mariing sinabi, nagsinungaling sa iyo si Tio Mike, hindi pa siya nakakapunta sa bahay namin, ano ba ang nangyayari? Inilabas ni Chad ang kanyang telepono, pagkatapos ay dial ang telepono ni Mike, galit niyang sinabi, Mike huwag mo nang sagutin ang tawag ko. Tawagan mo nanay ko, hinihiling mo sa aking ina na hanapin siya, siya ang pinakatakot sa aking ina, binigyan ni Leila ng ideya si Chad, nagpasalamat si Chad kay Leila at agad na tinawagan si Avery. Sa ward, nakita ni Mike si Chad na tumatawag sa cellphone ni Avery, at nang hindi nag-iisip, pinindot niya ang silent button at hindi pinansin ang tawag para sagutin, kung ayaw mong kunin, hayaan mo akong kunin, minsan nang nangako ako sa kanya na kahit hiwalayan ko si Elliot, patuloy ko siyang magiging kaibigan, lumapit si Avery at gustong kunin ang phone niya. Itinulak ni Mike ang kanyang kamay, hindi ako sumagot nang tinawag niya ako, tinawagan kanya, at dapat hinahanap niya ako, pagkatapos nun, kinuha ni Mike ang phone niya at lumabas. Naglakad siya palabas ng ward at sinagot ang telepono, nang marinig ni Chad ang boses niya, agad siyang bumeso, what the hell are you doing? Kasama mo ba si Avery? O kinidnap ka ni Avery, sagot ni Mike, pumunta na si Elliot sa Younroville, dapat alam na alam mo, naawa siya kay Avery, pagbalik niya. Hihiwalayan siya ni Avery, pagkatapos ay ilalabas ko si Avery dito. Natigilan si Chad, plano mo bang gumugol ng oras kay Avery sa hinaharap, nagpunta ang amo ko sa Younroville dahil namatay si Rebecca, hindi kaya tingnan ng amo ko ang pagkamatay ni Rebecca, gustong hiwalayan ni Avery ang amo ko dahil dito, kabalbalan, kailangan pa bang gawing pangit? Dapat tanungin mo ang iyong amo, alam niya, natapos si Mike at ibinaba ang telepono. Napatingin si Chad sa ibinaba na tawag, namumula ang pisngi niya sa galit, hindi niya talaga inaasahan na makikipaghiwalay si Avery dahil pumunta si Elliot sa Younroville. Naisip niyang namatay na si Rebecca at hindi alam ang kinaroroonan ng batang iyon, dapat ay pakalmayan si Avery. Kung tutuusin, nawala ang hadlang sa pagitan nila ni Elliot. Ngayon si Elliot ay pumunta sa Younroville upang mag-imbestiga, at ang bagay na ito ay tapos na.
Tito Chad, ano bang problema mo? Napag-alitan ka? Napatingin si Leila sa masamang mukha ni Chad kaya? Naglakas loob itong magtanong ng may pag-aalala, umiling si Chad, nakauwi na ba ang nanay mo nitong 2 araw? Paliwanag ni Leila, hindi, gustong panoorin ng nanay ko ang baby ng tita Shay ko, hintayin mo munang lumabas. Ang baby ni tita Shay sa bag na yan, tapos hindi na magiging busy ang nanay ko. Mukhang hindi pa sinabi ni Avery sa anak na hihiwalayan na niya si Elliot. Pagkalabas ng Starry River Villa, nakaramdam ng hindi komportable si Chad sa buong katawan, at sa sobrang bigat na hindi siya makahinga. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at tiningnan ang address book, naghahanap ng makakausap, ngunit hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Sa wakas, tinawagan niya ang kanyang amo na si Elliot, 5:00 na ng umaga sa Yountville sa ganitong oras. Nagising si Elliot sa pagtunog ng kanyang mobile phone, at nang makitang si Chad pala ang tumatawag ay sinagot niya kaagad ang telepono. Boss, kamusta ka na? Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ni Hayes? Tanong ni Chad. Hindi inaasahan ni Elliot na tatawag siya, para lang itanong ito. Elliot, alam mo ba ang kasalukuyang oras sa tabi ko? Oo, nagising ba kita? Ang tono ni Chad ay naglalaman ng kaunting paninisi sa sarili, ngunit hindi gaanong pagkakasala, kanina lang ako nagpunta sa Starry River Villa, ayan yun. Kinamot ni Elliot ang kanyang mga kilay at umayos ng upo, bagamat 5:00 pa lang ng umaga ay nagsisimula na itong lumiwanag sa labas ng bintana. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo lang, masungit ang tono ni Elliot. Sabi ni Chad, Boss, break na ba kayo ni Avery? Sinabi ni Mike na hihiwalayan ka niya, kung wala kang magawa sa Yountville, bumalik ka agad, maaari mong hayaan si Brother Ben na manatili doon upang harapin ang libing. Haharapin ang libing, hindi pa ito nahahanap ni Hayes, sinong haharapin, ilang beses tumaas ang boses ni Elliot. Nung binanggit mo si Mike, naalala ko na darating siya, ang pagpatay kay Rebecca, mayroon na akong makatwirang hinala na maaaring ginawa niya ito, Chad. Gustong ipagtanggol ni Chad si Mike ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Dahil ganoon din ang sinabi ni Mike sa kanya, hindi kaya si Mike ang dulot ng trahedyang ito? Tanong ni Elliot, bakit hindi ka nagsasalita? Alam mo ba ang kwento sa loob? Hindi ko alam, boss, walang sinabi sa akin si Mike, kung hindi, hindi kita tatawagan, kasama niya si Avery sa. Nakalipas na 2 araw, at hindi siya bumalik sa akin o sa Starry River Villa, natarante si Chad, may. Gumugulo sa isip niya, nasaan sila, lalong naghinala si Elliot na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Mike. Para kay Avery, maaaring iwanan ni Mike ang lahat at gawin ang lahat para kay Avery, kahit nalabag ito sa batas. Sa puntong ito, hindi talaga may kukumpara ni Elliot. Sabi ni Chad, hindi ko alam, baka nasa ospital, boss, hahanapin ko na si Mike, tatanungin ko siya kung ginawa niya ang pagkamatay ni Rebecca. Ngayon, mariing sabi ni Elliot, lahat ng bodyguards ng pamilya Joban ay pinatay, 12 ng mga tao ang namatay. Natakot si Chad, hahanapin ko siya ngayon, kung ginawa niya yon, siguradong hindi ko siya mapapatawad. Itong tawag sa telepono ay nagparamdam kay Chad ng pressure at takot na hindi pa niya naramdaman noon. Baliw si Mike, siya talaga yung tipo ng lalaki na kayang gawin ang lahat. Kung hindi lang si Avery ang tumira sa kanya, matagal na siyang naligaw. Si Chad ang nagmaneho ng sasakyan papunta sa third hospital. Hindi niya tinawagan si Mike o Avery, sa pagkakataong ito ay dinyal niya ang numero ni Wesley. Sinagot ni Wesley ang kanyang telepono, nalaman na nasa ospital siya, at agad na bumaba para kunin siya. Chad, hindi sinasagot ni Mike ang tawag ko, nandito ako para hanapin siya. Mukhang hindi naman nagulat si Wesley, ngumisi si Chad, sobrang masunurin siya kapag masunurin siya, at lalo siyang malupit kapag walang awa. Hinala ngayon ng boss ko na pinatay ni Mike si Rebecca, kaya pinuntahan ko siya.